Magandang araw sa inyo lahat and welcome back to another episode of Echoes of the Past. I'm Lian. And I'm Yusuf. And for today's episode, pag-uusapin natin ang railway system dati dito sa Tarlac. And yes, mayroong mga trend dito dati sa Tarlac. And what we want to do for this episode is not just talk about its history itself. We also want to introduce to you its impacts sa society and sa economy natin back then. And ano pa nga ba yung natitirang mga bakas nito sa panahon natin today? Exactly. Yung mga bagay na usually na nakakalimutan na is yun pa yung may potential na makapag-shape ng future. So for today's episode, sana mapaspark natin yung curiosity na paano pa kaya kung buhay pa yung mga trend ngayon dito sa Tarlac. And para masasaya at mas malalim ang ating usapan, we have here our three friends na makasama natin today for this episode. So, hi guys! Welcome and please introduce yourself. Hello, my name is Philip. My name is Clyde. My name is John Rio. And first of all, I want to give thanks to you guys for inviting us here. And ang dami kong nalaman na ngayon ko lang din na-realize. And we're really excited to dig deeper about this topic with you. Same. Parang mini history this time. May local feels pa. Grabe, na-mind blow ako sa ilang facts. Hindi ko akalain ganito pala ka-rich yung railway dito sa Tarlac. Okay, simulan na natin. Alam niyo ba na mayroong 12 stations ang Philippine National Railways dito sa Tarlac dati? And yes, marami talaga ang itinayong train station dito sa probinsya ng Tarlac such as sa Bamban, Capas, Murcia, dito mismo sa Tarlac City hanggang Moncada. And nakakalungkot lang na sobrang laki ng economic advantage natin before compared sa kung ano yung meron tayo ngayon dito sa Tarlac. At hindi lang basta daanan na, naging major stop ito ng Ferrocarril de Manila, Dagupan. By the way, ferrocarril is a Spanish word na ibig sabihin ay railway or train line. Nung panahon ng Amerikano, ginawa nilang Manila Railroad. Mas pinalawak nila yung mga linya, lalo na for transporting agricultural goods like sugarcane and rice. Actually, nung early 1900s pa lang, Tarlac is already a key part of the transportation system dito sa Luzon. Kaya nga, ang laki ng impact niya sa economic growth ng Tarlac noon. And especially ngayon. Actually, yung mga trend na yun, may mabigat din sila na part ng history. Like for example, yung Capas Station, kasi yun yung naging last stop nung Bataan Death March. Kaya kung saan yung mga Filipino and American prisoners, nilipat sila ng mga Japanese sa Capas Station na yun. And yes, yung mga prisoner of war na yun, or yung PAOs for short, sinakay sila sa boxcars. Alam mo yun, yung mga rectangular na lalagyan sa tren. Tapos, from San Fernando, dinala sila sa Capas City like she said. And mula doon sa Capas, naglakad sila papunta sa another na kulungan nila which is sa Camp O'Donnell. Ngayon, may Capas National Shrine doon. May 73-meter obelisk to honor those who died, making its symbolism more powerful kasi sinisimbolize nito yung paghihirap ng mga victims nung panahon na yun. Pero may lighter side din like San Miguel Station na naging location pa sa FPJ movie na Batchat Palo-Palo. Galing, no? Part siya ng pop culture. So, hindi na pala siya history itself. So, meron na pala siyang collective memory sa atin through media and yung sinabi nga niya, culture. Actually, speaking of memory, sabi nga ng mama ko, nung bata siya, dumadaan sila sa Binauganan and nakikita niya yung mga train tracks doon. Speaking of stories, nagkukwento sa akin yung mama ko na naabutan pa daw niya yung trend and lagi silang sumasakay na papunta sa Dagupan. And lagi siyang nasa 5 piso daw. So, nung parang lagi silang may dala na pagkain na pang picnic para may pagkain sila habang nasa biyahe. Siguro kung ngayon meron din tayong trend, parang hindi lang siya magiging convenient para sa atin, but it will also give us
parang some fun bonding moments. Kasi nakaka-enjoy naman talaga sumakay ng trend, di ba? Yun. Pero ngayon, yung mga train stations dito sa Tarlac is mostly inabandon na and parang ginawa ng tirahan ng mga tao. Parang yung sa Matatalaib, ginawa ng residents ng mga Muslim community. Oo, totoo. Parang yung iba, hindi mo na nga mahalata na station pala yung dati eh. Kasi yung iba, nasa gitna na ng palayan o nasa residential area na. Tapos nung 1988, parang unti-unti na silang nagsara because of, siyempre sa damage na natamo nila from World War II rin, and until 1997, naging officially closed na sila lahat. Ayun. Sira din ba dahil sa eruption ng Mount Pinatubo? Yes. Kasi diba, nung nag-erupt yung Mount Pinatubo in the early 90s, syempre meron siyang debris like yung ashfall. So, parang na-damage yung mga tracks, including yung mga ginagamit mismo, yung train. And hindi rin madaanan yung truck, so hindi din sila makapunta dun sa ruta nila. Kaya, totally na lang siyang pinutol and sinap na lang yung operation after that. Pero eto, hopeful question. May pag-asa pa kaya na maibalik yung trend dito sa Tarlac? Sana, kasi mamahal na mag-tricycle ngayon. And ayoko rin na... joke lang. Actually, nakakaingit din kasi yung sa Japan, di ba? Ayun. Siyempre, para may pagmalaki din tayo sa ibang bansa, di ba? Hindi yung tayo lang lagi yung naiinggit. Pero actually, may ongoing na tinatayo na railway ngayon dun sa NSCR, which is yung North-South Commuter Railway. And kasama ang Central Luzon doon. And hopefully, makasama yung Tarlac dahil nga part naman tayo ng Central Luzon doon. Ganda nun, friend. Parang full circle. Hindi lang nostalgia. May economical at environmental benefits din pala. Sana ma-preserve pa rin yung iba pang lumang station, no? Para kahit papano, kahit hindi na siya operational, cultural site pa rin siya. Grabe, no? From transporting goods to everyday life. Lahat na pagdaanan ng Riles ng Tarlac. And sad to say, marami sa mga tao, and especially yung mga bata today, hindi nakakaalam sa history na yun. Totoo. Kaya ang tanong, kung may babalik ang trend dito sa Tarlac, ano kaya ang mga kwentong mabubuhay ulit? Thank you sa pakikinig, and thank you also to our friends for joining this conversation today. Philip, say your last word. So we also want to give our thanks for inviting us here with you guys to talk about this project this topic na dapat is karoon din ng kaalaman yung mga kabataan sa atin sa panahon natin ngayon. And so thanks. Okay. So, hanggang sa susunod na episode ng Echoes of the Past. Ingat kayo. Stay curious and keep discovering. discovering. Hindi tayo sabay-sabay. Okay, love you.